Umalma ang China sa joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Lalo lang daw nitong pinapalala ang tensyon. Narito ang aking report. Sa ikatlong araw ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, nagsagawa ng maritime tactical exercises o pagsasanay ang dalawang puwersa. Kasama rito ang barkong USS Gabriel Giffords 30, ang ating BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar. Sa gitna ng pagpapatrolya na yan, may biglang buwelta ang China. Mariin daw nilang tinututulan ng US at Philippines Joint Patrol sa South China Sea. Nakikipagsabuatan daw ang Pilipinas sa external forces para palalain ang tensyon sa naturang teritoryo na nakakaapektuan nila sa kapayapaan sa rehiyon at lumalabag sa Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea. Bago yan, nagbabala na ang China sa Joint Patrol na hindi raw dapat makaapekto sa kanilang soberanya, gayon din sa kanilang maritime rights at interest. Bagay na tinabla naman ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng joint patrol kasama ang ating kaalyadong bansa sa teritoryong pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ito po ay ang pag-assert natin ng ating sovereign rights sa ating maritime zone and at the same time, pag-promote po ng international convention that is in promote of rules-based international order. Git pa ni Aguilar, China cannot claim sovereignty over these maritime features, over this maritime zone, because the law says, which I'm referring to UNCLOS, it belongs to the exclusive economic zone of the Philippines. And therefore, what they are doing there is illegal and against the law of nature. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa agawan ng teritoryo, idinulog na ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region ng issue sa South China Sea. Kasabay ito ng pagbubukas ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum na ginanap kanina sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa resolusyong inihain ng Pilipinas, hinihiling ng ating gobyerno sa mga member parliament na suportahan ang pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea. Pero hindi na binanggit dito ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016. Yan ay para makuha rin ng suporta at partisipasyon ng China. Ilalagay po natin yung issue on the West Philippine Sea dyan. Sigurado po may aalma, baka may magalit, and hindi po tayo makakuha ng consensus. What we're trying to do is to get a consensus from all member states. We're only host. There's 19 other countries. And of course, on day one, ayaw po natin makipag-away kaagad. Sinimulan na kaninang hapon at ipagpapatuloy pa hanggang bukas ang diskusyon ng mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa kaugnay sa usapin ng pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, kasama na rin ang usapin sa South China Sea. Inaasahang mula sa 10 resolusyon ay mapag-iisa ito at mapagtitibay o maa-adopt sa darating na Sabado. Para pumasa ang resolusyon sa Parliamentary Forum, kailangang makuha ang konsensus ng lahat ng bansa. Kaya plano raw ni Senate President Zubiri na personal na kausapin ang delegasyon ng China at umapila sa maayos na Code of Conduct sa South China Sea. Hindi naman masama yung mga Chinese people, diba? It's just policy. Policy comes from the leadership. Hindi natin sila kaaway. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.